importante yung posisyon, tama yung posisyon mo para hindi tayo, kung kailan malapit na saka mag-change ang lane. Yun, swerving. Yung halimbawa, narito tapos nandun ka pala pupunta. So, bigla kang nagmamadali. So, wag mo nang gawin yun. Dumiretso ka na lang, doon ka sa kabila na lang maghanap ka na lang ibang way. Ano? Huwag mong pipilitin pag nakalagpas ka sa gano'n. Kasi mayroong mga ganun driver, minsan nalilimutan na, ay doon pala ako. Kung kailan malapit na, saka pala. Kaya isa sa mga maganda sa isang driver, alam dapat yung pupuntahan. Pamilyar doon sa kalsada, pamilyar doon sa pupuntahan niya. Pag hindi, nako, yun kasi yung una yung mga sign, wala ka makikita mga sign dyan pag minsan eh. Tapos yung mga guhit-guhit pa dyan sa iba-iba, hindi mo maintindihan. So pwede mag-cause sa ng pagkalito. So nawawala yung focus natin doon sa pagmamaneho. Isa yung kung bakit may na-accident dahil sa nawawalan focus kasi marami nang iniisip. Yung takot, iniisip. Yung pupuntahan, iniisip. Which is dapat sa pagmaneho, isa lang isipin mo, mag-focus sa unahan. Ayan po yung kaya yun sasabi nila na kung ayaw matakot or hindi ka ayaw madisgrasya sa kalsada, mag-focus ka sa pagmaneho mo. Tsaka safety. So, yes. I-ready po natin yung pupuntahan. I-ready mo yung sarili mo. Ha? Yan ang niya. Ganun lang pagiging Hindi naman komplikadong driving. Nagiging komplikado lang dahil sa syempre mga pasaway yung ibang gusto mong sumabay sa kanila, yung knowledge mo naman hindi pa naman gaano kagalingan. Huwag ka muna sumabay sa kanila. Kung anong speed mo, halimbawa 40, diyan ka muna 40. Mamaya yan, magiging 60 na rin naman yan 80, sa isang araw 100 na. So doon ka na sumabay. Madali magpabilis ng sakyan, mahirap kontrolin ng sakyan. Kahit sobrang gagaling ng driver, basta nagpabilis ng 120 plus pataas, mahirap kontrolin yun. Kahit nga nasa isang isang paligan ng karera, minsan talagang di pa makontrol yung sakyan, so inaaral pa yun So, lalo pa dito sa public highways, so maraming gumagamit ng kalsada, so hindi basta-basta yung pagmamaneho lang. Sumunod ka lang doon sa rules, yung speed limit, diba? Yung mga lane, mga linyahan na yan, saan ka dapat nakaposisyon, yung tamang pag-overtake, dapat change lane. Yun lang. So, pag familiar ka na doon, ma'am, hindi ka na mahirapan sa pagmamaneho. So, gawin mo lang easy. Makukuha mo naman in the long run yan. Hindi naman siya habang buwan na gano'n. Pag lagi ka nagmamaneho naman, nagiging easy na yan. Basta sigurado sa pagmamaneho, sabi ko lagi, drive ka lang ng drive lang ng drive. Muscle memory, pag nag-develop yan. So, yung focus mo, isa na lang. Kasi sa ngayon, diba, imbis nagpo-focus ka sa unahin, iisip mo pa yung paa mo. Yung gas, nasaan yung brake. Gano'n ba kakabigat dapat yung focus sa gas. So, pag na-develop yan, okay na yan. Pag okay na yung paa mo, isa na lang yung focus mo. So, ganda yung Siyempre pag nag-aaral tayo, dami din na-develop yung takot. Mawala dapat yun. Kaya naman natatakot tayo dahil sa una, hindi natin alam ang gagawin. Diba? Kasi kung alam naman natin gagawin, natatakot ka pa. Kagaya nito, kung posisyon mo dito, di mo alam kung saan ang posisyon mo, nakakatakot ka. Saan ba ka po posisyon dito? Tapos nag-iisa, diba? Natatakot ka na. So ang sikreto lang dyan, yung way ng mga sakyan na sa unahan mo, doon ka mag-focus sa unahan. Diba? Nawala yung guhit. Diba? So doon ka muna sa posisyon nila. Tapos kagaya nito, siya nawawala sa posisyon. Ang gulong niya, pumapasok siya. Okay. Gusto yung overtake. Pag ang uso niya pumunta na, o yung gulong, mas madali makikita yung yung gulong na pag pumuposisyon, mas ramdam mo yun. Yan, kagaya nito mga motor, din naman sila. Huwag mong sasabayan. Basta gapang ka lang, play mo lang sila. Sabayan mo lang sabayan. Yan. Pag alam mong pumusisyon na sila sa unahan mo, na naka-advance na sila, huwag mo nang pilitin. Huwag mo na masyadong dikdikin pa. Buti nga ko ngayon wala nang yung e-brake. Bakit di sila? Nakatakot po talaga sila. Yun yung mga bata pa, yung mga teenager. As in, bata talaga nag-i-e-bike. Ma'am? O nawala ng guhit na naman. Sa flow ng sakyan, doon tayo.
Yan. Pwede kang kumuha ng guide din dyan sa ano yan. Estimate ka ng isang sakyan na kasya pa dyan. Yan, kukuha ka ng konti. Lalo na may mga sakyan dito sa ano. Yan. Pag nagkaroon ng uli ng guhit, so yun, safe na naman tayo. Okay na naman yung ano natin, yung flow, no? Pag nawawalan ng guhit talaga, yun, talagang pwede magkasabitan mga sakyan. Mas Yan, lalo pa pag rush hour. Opo. Kasi hindi na alam ang posisyon eh. Hindi na alam ang posisyon. Yan. May linya na ulit. Ayan, pag may linya na, Medyo safe. natatanaw na. So, mas safe ka dyan. Yan, ganyan. Diretso ka lang.